Hello, good morning. Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo po ba ako? Yes. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at talagang napakasarap pong magpuri sa Diyos. Amen? At napakabuti talaga ng ating Diyos. At yung sabi nga na yung kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa atin. At mahal na mahal po tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Okay. So, kumusta na po kayong lahat? Dalangin ko sa ating Diyos na naway lagi tayong nasa mabuting kalagayan. At yun nga, yung presensya ng Diyos, yung kanyang presensya sa ating buhay. Usually, yun talaga yung protection natin. Sabi nga doon sa kanta He is pushing back the darkness. He is in control, you know. Siya yung nag-iingat sa atin. Siya yung nagpro-protekta sa atin. Amen? At siya din yung nagbibigay ng peace. Kaya sa kabila ng pandemic ay mayroon po tayong peace. Amen? So, magpapatuloy po tayo sa ating pong series. Kung nakikita niyo po dyan sa screen ko, ayan, yung sa series na Truth. Ayan. At na-experience niyo na ba yung mayroon kayong isang bagay na nasa inyo, pero kalaunan natunghayan niyo na ito pala ay fake? Ayan. Naranasan niyo na ba yun na mayroon kayong isang bagay na nasa inyo at natunghayan niyo you found out later na iyon pala ay isang fake. Parang alimbawa na lang, bumili kayo ng isang necklace sa isang gold store at may pendant pa na diamond, and later on you found out na yung diamond na yun ay fake pala. So, ano yung pakiramdam nyo? Yung nandito kayo sa Qatar, nag-iipon kayo para nangarap kayo na makabili ng isang ari-arian sa Pilipinas. Makabili kayo ng isang parte ng lupa. Pero you found out later na yung titles pala, yung titulo pala ng nabili yung ari-arian ay fake pala. Hindi po ba nawala? Kumbaga, masakit. Kumbaga, nakakapagbigay sa atin ng kalungkutan. Ganon din sa pag-ibig. Ayan. Yung mga napangakuan yan, na mamahalin sila habang buhay. Ayan. At they found out later na yung palang umiibig sa kanila ay mayroon pa palang ibang iniibig. Ayan. Fake yung pag-ibig na ino-offer nila. Amen? So, bakit ko po nabanggit sa unang talata ko yung mga ganitong katanungan, yung ganitong mga uh, uh, pangyayari? Kasi yung topic nga natin is, ayan. Sabi diyan, nakikita niyo po ba? Yan po yung title ng ating topic today. True happiness, be totally dependent on God. Ayan. Sino po ba dito ang gustong maging happy? Taas ang kamay. Of course, lahat tayo ang pinapangarap is to be happy. Kaya nga, sabi nga maraming nagsasabi na gusto ko ang buhay yung simple lang pero masaya. Ayan. Kahit simple lang daw ang buhay, basta masaya, kontento na sila. Yun ang pinaka-aim ng bawat isa, yung maging masaya sa buhay. Amen? At yun nga, dahil yun ang topic natin, yung true happiness. At ang ating verse or ang ating scripture, medyo ano po yata, malabo po dyan sa screen, ano po? Malabo po ba? Ayan. Sabi dyan, Matthew 5:3, Now blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ayan. Diyan po iikot yung ating pag-uusapan kung paano po natin makakamit yung tunay na happiness sa ating buhay, yung legit na happiness sa ating buhay. So, salamat po sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy,
Tayo pong lahat muna ay manalangin at humingi ng patnubay mula sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat muli sa napakagandang umagang ito na ibinigay mo po sa amin upang kami po ay magsama-sama, upang magpuri sa iyo, magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, magbigay ng pasasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tunay nga ugad, tulad nga ng sabi nga sa aming awitin na napakabuti mo sa amin, O Diyos. At maraming salamat, O Diyos. At muli, inilalaan po namin ang oras na ito upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay papurihan. At sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, Ama, dalangin po namin na turuan mo po kami. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Tamnan mo po kami ng iyong mga salita, na magbibigay sa amin ng tamang daan sa aming mga buhay, O Diyos. At sa aming pagpapatuloy, hinihingi po namin, Ama, na patawarin mo po kami sa aming pong mga nagagawang kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita, at sa gawa, O Diyos. Pakalinisin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo, O Diyos. Buksan mo po ang pangunawa ng bawat isa po sa amin upang makita po namin ang katotohanan na magpapalaya po sa amin sa kasalanan, O Diyos. Maraming pong salamat sa gagawin mo po sa aming umaga. In-acknowledge po namin na ikaw po ang aming dakilang guro. Ikaw po ang aming magtuturo sa amin ngayong umaga, O Diyos. At ngayon pa lang ay kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng aming Friday service, O Lord. Maraming salamat. Sa iyo lamang po namin dinudulog ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, magpapatuloy na po tayo. Ayan. Sabi diyan sa ating screen, in search for legit happiness. Ayan. So, kapag tinanong mo ang mga tao, ano yung kadalasang sagot nila? Or mostly, ano yung sagot nila sa tanong na ito? Ano yan? What are you looking for? Ayan. Ano po ba talaga ang hinahanap ng tao? Bakit tayo nagsusumikap? Bakit kailangan nating mag-abroad? Bakit kailangan nating magtrabaho? Ano ba yung purpose natin? Ano ba yung aim natin kung bakit tayo nagpupursige sa buhay? Ano nga ba? Marahil kung lalabas kayo at tatanungin nyo yung mga tao, ang isasagot nila is, ayan, happiness. Ayan. Kaya ako nagtatrabaho para mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. At doon ako, yun ang iniim ko para, yun pa lang, mabigyan ko lang ng magandang kinabukasan yung pamilya ko is happy ako. Yun yung mga tugon natin. Yun yung mga purpose natin, aim natin sa buhay kung bakit tayo nagpupursige. Yung maging maligaya sa buhay. Amen? Conformity po ba kayo sa ganon na ang bawat isa ay ang hinahanap ay maging masaya sa buhay, maging maligaya sa buhay? Kasi people desire to be happy. Yung pursuit sa happiness, yun yung naging chief goal ng ating buhay. It is our purpose to be happy. Amen? Siguro, hindi naman yun ang pinaka-purpose ko sa buhay. Yeah. It's debatable, no? Pero bilang purpose ng ating pag-uusapan na to, let's say, ito nga yung desire ko. Yung desire ko to be happy and it is worth pursuing it, no? Yun yung pinupurso natin, yung maging happy. Tama po ba? Tama po ba na yung pinupurso natin sa buhay ay yung maging happy tayo? Right? But mayroong problema. Ayan. Yung happiness kung minsan na hinahanap natin is parang fleeting one. Parang
hindi nagtatagal yung happiness na na pinupurso natin. Kung minsan masaya ako ngayon, pero pagkalipas lang ng ilang sandali, malungkot na naman ako. Kani-kanina lang ang saya-saya ko dahil nakatanggap ako ng isang bagay, pero maya-maya pa lang malungkot na naman ako kasi mayroon akong bagay na ikinalungkot ko. So, parang nakikita natin na yung happiness na hinahanap natin is hindi nagtatagal, pansamantala. So, hindi nagtatagal yung happiness kung minsan sa atin. At tingnan po natin ano ba yung mga bagay-bagay na nagpipigil sa atin para maging masaya. Sabi nga, una yung relationship crisis. Ayan. Yung relationship, yung problema sa relasyon. Number one yan kung bakit ang isang tao ay lumulungkot. Amen? Naniwala po ba kayo doon? Number one, yes. Ngayon, ang saya-saya nyo, ng pamilya nyo, pero dumarating yung time na nagkakaroon ng problema, parang yung saya sa loob ng inyong pamilya ay parang ninanakaw sa atin. Ayan. Relationship crisis. Trabaho. Isang dahilan din yan kung bakit din lumulungkot tayo. Noon nagprepare tayo para makahanap ng trabaho. Nung natanggap natin yung trabaho, ang saya-saya natin, punong-puno tayo ng saya sa puso natin. Pero nung time na nahirapan tayo sa trabaho natin, nagkaroon ng problema yung trabaho natin, parang yung joy ang ninanakaw sa atin. Amen? Nakita natin yung point ko na yung joy, yung kasayahan na dinudulot ng mga bagay na yon ay yun din ang nagdudulot sa atin kung minsan ng kalungkutan. Yung joy na nadadama natin ay parang pansamantala lang. Ano pa? Yung bagay-bagay, yung pera, ayan. Akala natin dahil marami na tayong pera sa ating mga bangko, siguro iba sa inyo, milyon-milyon na ang pera sa bangko, yung iba sa inyo, ang dami ng bahay, ang dami ng naipundar, ang dami ng sasakyan. Ang saya-saya natin. Pero dumarating din yung time na yung mga bagay na ito, yung mga pera na ito ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Halimbawa, may humiram sa atin at hindi na natin nasingil, di ba? Parang nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Amen? Ano pa? Yung kalusugan natin ngayon, ang sarap-sarap ng buhay natin kasi ang lusog-lusog natin. Wala tayong karamdaman, wala tayong COVID, wala tayong sakit. But later on, pag nakaramdam tayo ng sakit sa ating pisikal na pangangatawan, ang lungkot-lungkot natin. Amen? Nakita niyo yung point? Yung mga bagay na kung minsan ay nagdudulot sa atin ng happiness, ay yun din yung bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan or nagpupigil sa atin para maging masaya sa buhay. All these things block us from achieving our ultimate goal, and that is to become or to being a legit happy. Amen? So, kaya nga naghahanap tayo ng mga bagay na ito para maging masaya tayo. Parang pinupuno natin yung place sa ating buhay para yung bang hindi manakaw yung happiness na yan sa ating buhay. Kaya nga ginagamit natin yung phrase na kung minsan kung mayroon lang ako nito, siguro masaya na ako. Nasubukan niyo na 'yon? Nasabi niyo na ba sa sarili niyo to na kung mayroon lang sana ako nito, sana masaya na ako. 'Di ba? Parang ginagawa natin, tinatry natin yung effort natin na to put something in our life para maging masaya tayo. Parang kung mayroon lang sana akong pera, napakaraming pera sa bangko, sana masaya na ako. Parang we are putting something in our lives to be happy. Amen? Parang sana kung malusog lang sana ako, sana kung wala lang sana akong sakit sa aking karamdam, sana masaya na ako. See? We are putting ourselves into a situation
para maging masaya tayo. At mayroon pa, sabi nga dito, kung sana wala lang ako nito, sana masaya ako. Parang tinatanggal naman natin yung isang bagay sa atin. Halimbawa, sa relationship na lang, relationship. Sana kung yung partner ko, sana kung yung sa mga lalaki, I hope, sana, alam ko wala dito, sa labas, marami. Sana kung hindi lang nagger yung asawa ko, masaya ako. Ayan, may mga ganyang hugot lines eh. Sa mga babae na naman, sana yung asawa ko kung hindi laseng ko lang yan, sana masaya na ako, masaya yung pamilya ko. Sana kung yung asawa ko responsible sana masaya ako. Parang pinipilit nating nire-remove yung something sa ating buhay para maging masaya tayo. Amen? Pero after nating makamit yung mga bagay na to na nailalagay natin sa buhay, after nating tanggalin yung mga gusto nating tanggalin para maging masaya tayo sa buhay, later on, still we found out na nagiging dumarating pa rin yung kalungkutan sa ating buhay. Nakikita nyo, nasusundan nyo po yung point ko? Nasusundan nyo po? Raise your hands. Nasusundan nyo po na kung minsan, we put something into our lives para maging happy. Kung minsan naman, we remove something in our lives para sa tingin natin ay sumaya tayo. Amen? But yung relationship, material things, professions, careers, good health, momentarily, nagbibigay sa atin po yan ng happiness. But yes, pansamantala, nagbibigay po sa atin yan ng happiness. But alinman sa mga bagay na yan, hindi yan yung source ng true happiness. Yung relationship, yung careers, possessions, good health, hindi yan po yung true source ng happiness. Ano po ba yung true source? Saan po ba nanggagaling yung true source? Sabi po diyan Okay. Sabi po diyan, it is possible to be happy in this life. Kasi sa tingin natin kung minsan parang imposible na yatang makamit yung happiness sa buhay. Kung minsan ba sumasagi po ba sa isip natin yung pananaw na yan na kung minsan parang imposible na yatang maging masaya ako sa buhay. Parang bakit puro na lang problema sa buhay? Bakit puro na lang pagsubok sa buhay? Bakit ang dami-dami kong dumarating na problema ko sa buhay? Parang napaka-imposible nang makamit yung happiness sa buhay. Pero mga kapatid, nandito po ako ngayon sa harapan ninyo at nagsasabing, sabi po diyan, it is possible to be happy in this life. Posible po na maging happy sa ating buhay. Ano po ba yung problema? Ang problema kasi hindi naman talaga yung hindi natin kayang abuting maging happy. Hindi yon ang problema eh. Yung sinasabi natin na imposible na yatang maging masaya ako sa buhay. Hindi po yun ang problema eh. Hindi po problema na hindi natin kayang abutin yung maging happy. Ang problema is ito. Ayan. It is we are seeking it from the wrong source. Kaya nagiging problema kasi hinahanap natin yung happiness sa maling pinagmumulan. Di ba? Sabi ko kanina, yung relationship na yan, yung career, yung professions, nagdudulot lang sa atin ng momentary happiness na yan. Pansamantala lang yan. Pero hindi yan yung totoong source ng happiness. Ayan. Ano ang sinasabi sa Psalms 146?
verse 5. Nakikita niyo po ba o hindi po? Nababasa niyo po? Sabi po diyan, happy is he that the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. We want to be legit happy. Yung legitimately happy. At ang magandang balita, ang ating Diyos ay gusto niya tayong maging happy. At ipinakita niya sa atin yung daan at gusto niyang ituro sa atin yung daan kung paano po tayo maging happy sa ating buhay. Ano po yon? Na kapag inabsorb natin yung kanyang salita, yung truth na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus, it will set us free and it will turn our perspective about our happiness. Kung minsan kasi, yung perspective natin sa happiness, yun ang nagbibigay sa atin ng problema. But if we absorb the teaching of Jesus, if we absorb the truth na itinuturo sa atin ng Diyos, it will set us free at mababago yung ating perspective about happiness. Sabi diyan sa ayaw gumalaw. Bakit? Ayaw gumalaw. Kuya Moy. Sorry. Ayan. So Psalms 8, sabi po diyan, sa John 8:31 to 32, sabi po diyan, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Sabi niya, then you will know the truth and the truth will set you free. Ngayon, pag-aaralan po natin kung paano po tayo magkaroon ng legit happiness sa ating buhay. At makikita po natin diyan sa ating text sa Matthew 5:3, sabi diyan, now blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ayan. Pansinin po natin yung word na blessed. Ayan. Ano po ba yung ibig sabihin ng blessed? Sabi po diyan, blessedness comes from the Greek word makarios. Ayan, makarios. Mag-aaral po tayo ng Greek ngayon. Makarios, which means divine joy, a perfect happiness, an inner satisfaction independent of outward circumstances. It is an assurance of God's gracious approval and favor. Ito daw po yung sinasabi dito ng blessedness. It is a divine joy. Yung tunay na happiness, ito ay divine joy. Ito po ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung perfect happiness na ano man yung kalagayan mo sa sitwasyon mo sa buhay, still masaya ka pa rin. Kaya nga sabi po diyan, an inner satisfaction independent of outward circumstances. Ito daw po yung blessedness. Ito daw po yung legit happiness. Ito po yung meaning ng tunay na happiness. Ano man yung outward circumstances mo sa buhay, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, may karamdaman ka man, may problema ka man sa pamilya, may kakulangan ka man sa pera, may problema ka man sa trabaho, it is, you have still this inner satisfaction na nanggagaling sa ating Panginoon. Why? Because it is an assurance of God's gracious approval and favor. We have an assurance doon sa favor na nanggagaling sa ating Diyos. Bakit tayo masaya? Kahit mayroon tayong karamdaman, kahit mayroon tayong
iniinda sa ating kalusugan. Bakit nakakaramdam tayo ng happiness sa ating buhay? Why? Mayroon tayong assurance of God's gracious approval na He is our healer. Sabi ng pangako niya na by His stripe, we are already healed. Yung pain na dinanas ng ating Panginoon, yung Jesus na napako doon sa krus ng Kalbaryo, yung pain na dinanas na niya, yun yung assurance na tayo ay may kagalingan sa ating buhay. Yung pain, yung sickness na mayroon tayo sa ating buhay ay pansamantala lang yun. Hindi yun dapat yung magbibigay sa atin ng kalungkutan. Dapat ang nakikita po natin yung assurance na nanggagaling sa Diyos na mayroon po tayong kagalingan sa ating physical na pangatan. Pinangako po niya na He is our great physician. Amen? Financial problem. Namumroblema ka ngayon kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tuition fees ng iyong mga anak. Malapit na naman ang susunod na pasukan at yung mga magulang namumroblema na naman sa pambayan. But we have an assurance. Mayroon tayong inner satisfaction because we have a God who is a great provider. Sabi ng Diyos, kapag inuna nating hanapin yung kanyang kaarian at ang kanyang righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya nga, naglalaan tayo ng oras tuwing Friday para makapiling ang Diyos, para makapiling ang kanyang presensya kasi inuuna nating hanapin ang kanyang kaluwalhatian, inuuna nating hanapin ang kanyang presensya, inuuna nating hanapin ang kanyang katwiran because alam natin and all these things shall be added unto us. We have an assurance from God. Amen? Relationship. Bakit sa kabila ng dumaranas tayo ng problema sa ating pamilya, we are still happy. You know why? Because we have a God of reconciliation. Ni-reconcile na nga ng Diyos yung pinakamalaking problema ng tao, yung separation of man from God. Ginawa na niya yan ng problema, yung pinakamalaking problema about relationship. Binuuna ng Panginoong Diyos yan. Ni-reconcile na ng Diyos yan. How much more yung relationship natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga partners in life, sa ating mga nasirang relationship sa ating mga kaibigan. I know when we ask God for His help to reconcile us, to unite us once again, I know we have an assurance of God's gracious approval and favor. Amen? This is the true source of our happiness, yung kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. So, if we want to be legit happy, we must be totally dependent of God. Hopefully, we would come into a realization that there is no better place to be and put our life to be totally dependent on God. Yung ilagay natin ang ating sarili sa isang sitwasyon na totally dependent on God. Next, tignan po natin. Ano po ba ang sinasabi po dyan sa text natin? Blessed are the poor in spirit. Pag sinabing natin, sabi niya, blessed are the poor in spirit. Ano po ba yung, pag sinabing poor in the spirit, ano po ba ang ibig sabihin niya? Tingnan po natin. Sabi po dyan, poor in the spirit comes from the word pitukus. Pitukus, ayan. Mag-aaral tayo ng Greek. Ang ibig sabihin ng pitukus, a picture of total dependence and a cringing and cowering like a beggar. Yung bang total dependence, parang parang itinuturing mo ang sarili mo na wala kang magagawa kung wala yung Diyos sa iyong buhay. Amen?
Yung kahit na, yung sabi nga dyan, cri- cringing and cowering like a beggar, tulad ng isang beggar daw na he is totally dependent doon sa magbibigay sa kanya. Amen? Like, like, like us, yung poor in spirit, sa kabila ng, kung minsan abundant natin sa buhay, sa kabila ng mayroon tayong trabaho, sa kabila ng mayroon tayong masayang pamilya, still, we are totally dependent on God na kapag wala ang Diyos sa ating buhay, ay wala tayong kasaganaan sa buhay, wala tayong kaligayahan sa loob ng ating pamilya, wala yung tunay na happiness sa loob ng ating pamilya kung wala po yung presensya ng ating Diyos sa ating buhay. Yung total dependence sa ating Diyos. Sabi nga diyan na sa John 15:5, sabi po diyan, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Malinaw na malinaw po sa sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, apart from me, apart from Him, we can do nothing. Yung pagsusumikap natin sa buhay, yung pagsusumikap nating magkaroon ng magandang buhay, pagsusumikap nating magkaroon ng masayang pamilya, pagsusumikap nating magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. All these things na hinahanap natin sa buhay, wala tayong magagawa, hindi natin makakamit yung tunay na happiness sa buhay kapag tayo ay hindi nakakabit sa ating Panginoon. Amen? Malinaw po ba yun? Malinaw po ba yun? Amen. Now, sabi nga po dyan, yung next, ayan. Sabi po dyan, now blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Ayan. Parang yan yung pangako ng being poor in the spirit. At being poor in the spirit, doon tayo nagiging blessed, nagkakaroon tayo ng legit happiness. Sabi, dahil there is the kingdom of heaven. Pero hindi ibig sabihin na magiging happy lang tayo kapag nandoon na tayo sa langit. Of course, yung heaven, yun yung ultimate fulfillment ng ating legit happiness. But dwelling in the presence of God, yung presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng legit happiness. Tignan po natin, ha? Bakit yung presensya ng Diyos? Sabi nga doon sa kanta, kaya naiyak ako doon sa kanta kanina eh. Naiyak ako habang nag-worship natin. Sino po ba yung, pakitaas nga po yung mga kamay na during the worship ay damang-daman nyo yung presensya ng Diyos. Parang nakadama kayo ng peace, nakadama kayo ng satisfaction, inner satisfaction during worship service. Kasi ito kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ayan. Revelations 21:3-5. Sabi diyan, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people. Ayan. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for all order of things has passed away. Ayan. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Ang sinasabi ng Diyos, isulat mo ito dahil ang salitang
ito is trustworthy and true. Ang sinasabi doon sa una na nabasa natin, yung presensya ng Diyos ang nagbibigay sa ating yung pananahan. Sino pong naniniwala dito na yung ang ating Diyos ay nananahan sa ating buhay? Do you believe that? That our body is the temple of God? And because God is dwelling in us, we have this inner peace. We have this happiness in our lives. Kaya kung minsan, habang nagpupuri ka sa Diyos, napapaiyak ka na lang kasi damang-dama mo yung kapayapaan sa buhay mo. Ang saya-saya mo kasi mayroong presensya ng Diyos sa iyong buhay. Kani-kanina lang bago mag-umpisa yung service, parang ang bigat-bigat ng kalooban mo kasi may problema ka sa Pilipinas. Pero during the worship service, naramdaman mo yung presensya ng Diyos na nagbigay sa iyo ng kagaanan sa iyong dibdib, na nagbigay sa iyo ng happiness. You know why? Because yun ang sinasabi ng Diyos, na yung presensya niya ang mag-wipe ng ating tears. Yung presensya niya ang magbibigay ng ang magtatanggal ng ating pain sa ating mga dibdib. Amen? So, I encourage nyo mga kapatid na don't ever forget to praise God. Yung magkaroon kayo ng time to worship Him. Even sa inyong private communication sa Diyos, make it a practice na mayroon po tayong yung time na mag-worship sa Kanya. Kaya nga napaka-importante po yung praise and worship during service. Itabi niyo po muna yung mga ginagawa niyo during service kasi napaka-importante po yung time na yon na magbabad tayo sa presensya ng Diyos. Kasi yun ang tunay na magbibigay sa atin ng legit happiness sa ating buhay. Kahit busy-busy ka, put time. Maglaan ka ng oras para ibigay mo yung time mo para magpuri sa Diyos. Kasi yun ang itinuturo sa ating Diyos. Kaya nga nandito tayo eh. Kaya nga tayo nag-aaral ng kanyang salita kasi tinuturuan tayo kung paano po tayo maging happy. Binabago niya yung ating perspective on how to have happiness in life. Sabi ko nga kanina, ay yung perspective natin na pilit nating binibigyan yung ating buhay ng something para maging happy tayo. Pinipilit nating alisin yung ibang bagay sa ating buhay para maging happy tayo. Pero hindi po yung source para tayo po ay maging happy. Ang tunay na source para maging legit yung happiness natin is the Lord Jesus Christ. Yung presensya niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Don't let any moment na mawala po yung presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po? Natututo po ba tayo? Yes. Now, tignan po natin yung mga ibang example, ibang karakter sa Biblia na yung pagiging totally dependent on God. Amen? Sino po ba ang nakakakilala kay King Nebuchadnezzar? Ayan. Si King Nebuchadnezzar ay isang hari ng Babylon. Amen? Siya yung great king. Si King Nebuchadnezzar ay magaling na hari, proud, at sinakop niya yung maraming bansa. Actually, pati Israel sinakop niya. At nakita nga natin na naging proud siya. Hindi siya naging dependent sa Diyos. Parang naka-attach siya sa kanyang title, sa kanyang pagiging hari. Naka-attach siya sa kanyang pagiging successful bilang hari. But dumating yung point na i-jinudge siya ng ating Diyos. Tinanggal sa kanya yung kanyang power. Tinanggal sa kanya yung kanyang possession. At nakita po natin na even yung kanyang sanity ay tinanggal sa kanya. Makikita po natin yan sa Daniel 4:31 to 37. Kung titignan niyo po yung istorya na yan, makikita po ninyo yung nangyari kay King Daniel. At
nakita nga po natin na sa kabila ng success ni King Daniel, naging proud siya, naging attached siya sa kanyang accomplishment sa buhay is nawala sa kanya lahat sa kanya yun. Tinanggal sa kanya ng Diyos, tinanggal sa kanya yung kanyang tao, tinanggal niya sa kanya yung throne, tinanggal sa kanya yung kanyang possessions, at lumabas siya. At naging palaboy siya. Actually, makikita natin doon sa kwento na humaba yung kanyang mga buhok, yung kanyang mga kuko, kumakain siya ng mga damo. And yet, because of God's grace, ay ni-restore si King David. After 7 years, ay bumalik si King Nebuchadnezzar. Nag-humble sa kanya, nagpaka-humble siya sa kanyang sarili at praise niya ang dakilang Diyos, inacknowledge niya ang Diyos sa kanyang gawa. At ang naging resulta, ibinalik siya ng Diyos sa pagiging hari niya sa Babylon. At naging mas matagumpay pa siya, naging mas sikat pa siya sa kanyang mga nasasakupan. Naging mas successful pa siya sa kanyang pagiging hari. Ano yung aral na makikita natin kay King Nebuchadnezzar? The same with us. Kung minsan nagiging proud tayo dahil sa ating accomplishment, ng dahil sa ating mga positions, sa ating mga education, pero hindi po dapat yun, hindi po yun dapat ang nakatap sa atin. Dapat maging totally dependent tayo sa ating Diyos. Amen? Kita po natin kung ano po yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. Isang sikat na hari, and yet nag-fall siya. And when he start humbling himself to God, ay ibinalik sa kanya ng Diyos kung ano yung nawala sa kanya. Ganun din po sa atin. Handa ang Diyos na ibalik sa atin yung ating nawala as long na babalik tayo sa Kanya, magpaka-humble sa Kanya, yung total dependence natin sa Kanya. Amen? Yung istorya ng Pharisee and tax collector, yung nanalangin sa templo, di ba? Yung Pharisee, alam naman po natin yung Pharisee, alam natin na they are proud, yung Pharisees. But yung tax collector is nagpaka-humble siya. Sabi nga doon sa istorya na hindi nga siya makatitig sa langit dahil sa pag-acknowledge niya na siya ay makasalanan. Actually, yung Pharisees, ang tinitignan niya, yung sitwasyon, yung kalagayan, yung napapansin niya yung tax collector. Ayan. Yung pagiging proud ang nakikita ng Pharisee. Kung minsan, ang tao, alam ko wala dito, yung tao, kapag yung tao ang nakikita niya yung ibang tao, sure yun, proud yung tao na yun. Hindi niya nakikita ang nakikita niya yung kahinaan ng ibang tao, ang nakikita yung kakapusan ng ibang tao, yung depekto ng ibang tao. It's like a Pharisee. Ang nakikita ng Pharisee, yung depekto ng tax collector. Kasi yung tax collector, kinaiinisan din doon. Kasi hindi lang nagpakaalipin siya sa Romans, kundi yung tax, dinadagdagan pa niya, yung sinisingil niya sa mga tao. Kaya yun yung pananaw ng mga Pharisee doon sa mga tax collector. The same, ano yung aral na matututunan natin dito? Na yung tao, kapag yung tao ang nakikita niya yung kakulangan ng ibang tao, there's something wrong with that person. We need to realize na hindi tayo naka-attach kung ano ang mayroon tayo, kung ano yung accomplishment natin. It should be yung total dependence natin sa Diyos. Amen? Ano pa? Isang example pa. Last na example ko na lang. Yung nung inimbitahan ang ating Panginoon sa isang kainan, ng isang Pharisee, di ba? Makikita po natin doon na, yes, sumalo ang ating Panginoon sa isang kainan. Ito po ay makikita sa Luke 7:44-47. So, basahin niyo na lang po yan pag ano na. Sa kabila ng inimbite ang ating Panginoon sa isang kainan, at bilang isang
bisita ang ating Panginoon, hindi po ginawa ng Pharisees yung ritual na hugasan yung kanyang feet. Pero yung isang babae, yung prostitute, nung mabalitaan niya na nandoon si Jesus sa isang handaan, nagpunta siya doon at umiiyak siya, binuhusan niya ng perfume yung paa ng ating Panginoon at pinunasan ng kanyang buhok. And yet, ang nakita sa kanya na mali yung ginagawa, yung pinansin pa rin yung ginagawa ng ating yung babae na prostitute. See, makikita po natin yung pagkakaiba, yung difference ng kwento ng Pharisees at ng yung prostitute na ito, na yung pride ng Pharisee at yung total dependence, kumbaga yung pagpapakumbaba ng babae sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, sa ating conclusion, gusto nyo bang maging legit ang happiness? Gusto nyo po bang maging legit ang happiness? Wala po tayong ibang gawin kundi magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Magpatuloy po tayong tamnan ang ating mga puso, ang ating mga buhay ng katotohanan. Sapagkat yung kanyang salita, the truth, which is our Lord Jesus Christ, ang siyang magpapalaya po sa atin sa kasalanan. Ito yung katotohanan. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, I am the truth. At yung truth ang magpapalaya sa atin sa maling perspective natin kung bakit hindi natin nakakamtan yung tunay or legit na happiness. Kaya nga tinuturoan tayo ng Panginoon. Kaya I encourage each and every one of you, attend Bible studies, attend mga prayer meetings, read your Bible, listen sa mga preaching para matamnan tayo ng katotohanan sa ating mga buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Sino po ba ang mga binabago ng Diyos dito? Or perfecto na tayo? Tayo pong lahat ay hindi pa perfecto. Tayo po ay patuloy na binabago ng Diyos. Patuloy na tinuturuan kung paano maging legit ang ating happiness. Kasi it is the will of God na tayo po ay maging happy. Sabi diyan sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the truth. Amen? So we can experience truth because the very person of Jesus is the truth. Kung sinasabi natin na tayo ay tumanggap kay Kristo, kung sinasabi po natin na tayo na po ay nakipag-isa kay Kristo, mayroon na po tayong katotohanan sa ating buhay. Knowing Jesus is our legit happiness. If we keep looking for legit happiness elsewhere, we cannot find it. We can only find the true, the legit happiness, sabi dyan, if we truly want to be legit happy, there is no other way but Jesus. Huwag nyo nang hanapin yung legit happiness sa ibang bagay, sa ibang tao. Masusumpungan lamang po ang tunay na happiness kay Jesus. So if you want to be happy, read His Word, absorb His Word, isapamuhay natin yung kanyang salita sapagkat iyon ang magbibigay sa atin ng tunay na happiness. Amen? May natutunan po ba tayo ngayong araw? Amen. So, hanggang dyan na lang po. Kung
Everybody is blessed. Naway natutunan po natin kung paano maging happy. Tayo na pong lahat ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga salita at sinamahan tayo, tinuruan tayo kung paano magkaroon ng tunay na happiness sa ating buhay. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na dakila, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng mercy. Maraming salamat po muli sa katagumpayan ng aming Friday service. Maraming pong salamat sa iyong presensya na aming pong nakasama, sa iyong presensya na nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan, ng tunay na happiness sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa iyong mga salita na nagpalaya po sa amin sa maling pananaw about legit happiness. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Hesus, sapagkat ikaw po ang tunay naming happiness, tunay na joy sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa wisdom, marami pong salamat sa pagbubukas po namin, pagbubukas mo ng aming spiritual eyes. Marami pong salamat at naunawaan po namin ang iyong mga salita, sapagkat hindi po namin mauunawaan ang mga bagay na ito kung hindi mo po binubuksan, kung hindi mo po ipinapaunawa sa amin ang mga bagay na ito. Marami pong salamat po, Diyos. Marami pong salamat sa patuloy mong pagtutuwid sa aming pong mga buhay. And most especially, marami pong salamat sa buhay na ipinagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat sa pangako mo na ikaw po ay bumalik sa langit upang ihanda mo po ng rooms ang bawat isa, na kung saan yung place na yan ay wala ng pain, yung place na yan ay wala ng tears sa aming mga mata, O Diyos. Sapagkat yung presensya mo, ang kalawalhatian mo, ang magbibigay sa amin ng satisfaction sa buhay ng bawat isa po sa amin. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat. Ito pong lahat ang aming dalangin, ito pong lahat ang aming papuri, ito pong lahat ang aming pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you.